Kumusta kayo? Welcome sa Taglish Recap Channel. Ang kwento natin ay nagsisimula sa isang lumang bahay kung saan ang isang matandang maestro ay naghihingalo. Dumating ang kanyang mga disipulo upang makita siya sa huling pagkakataon. Ang pangalan ng maestro ay Elder Jiao. Ang kanyang panlimang disipulo, si Lai, ay balisang nagtanong, ano ang dapat nating gawin ngayon? Namamatay si maestro sa harap natin. Ang isa pang disipulo, si Quan Hua, ay sumagot na may pagkadismaya. Wala tayong magagawa, dapat tayong pumunta at kausapin ang ibang mga elder at hilinging tanggapin tayo. Ang pananatili rito ay hindi makakatulong kan-inuman. Samantala, ang pangalawang disipulo, si Lin Han, ay malalim na nag-iisip. Kung hindi ko sana ibinunyag ang martial arts technique ni maestro sa lahat, hindi sana siya mamamatay ng ganito. Ang pangatlong disipulo, si Wu Wang, ay bamulong, sayang lang ang oras na ito. Kailan ba mamamatay ang matandang ito? Marami akong gagawin pagkatapos niyang mawala. Pagkatapos, tumayo ang pang-apat na disipulo, si Wong Xin, at sinabing, ang tagal naman nito. Pupunta na ako sa pangalawang elder. Kung tatanggapin niya ako bilang disipulo, ayos na ako. Alam mo, marami siyang babaeng disipulo. Masisiyahan talaga ako doon. Sa sandaling iyon, isang babae na nakatayo malapit ay sumigaw sa kanila. Ang baboy ninyo, kung hindi kayo tinanggap ni Elder Jiao bilang kanyang 5 disipulo, wala sa inyo ang makakarating ng ganito kalayo. At ngayon, nakalimutan na ninyo ang lahat ng ginawa niya para sa inyo. Wala pa akong nakitang mas masahol na basura sa buhay ko. Nagalit sa kanyang mga salita, lumapit si Wu Wang at sinampal siya. Mag-ingat ka sa bibig mo. Isa ka lang alipin. Isa pang salita at papatayin kita. Sumingit si Quan Hua. Hayaan mo na. Walang saysay ang pag-aksaya ng oras natin dito. Kung gusto niyang manatili, hayaan mo siya. Nakuha na natin ang lahat ng mahahalagang bagay mula sa lugar na ito. Wala nang natira para sa atin. Umalis ang mga disipulo, matapos nakawan ang mga gamit ng kanilang naghihingalong maestro. Isang walang kwentang maestro at isang walang kwentang alipin. Akmang-akma sila. Pang-aasar ng isa sa kanila habang lumalabas pabalik sa loob. Kinuyam ng babaeng si Mary ang kanyang mga kamao sa galit. Ipinagkanulo nila ang maestro natin. Sila ang may kagagawan nito sa kanya. Sa sandaling iyon, mahinang tinawag ni Elder Jiao ang kanyang pangalan, Mary. Dali-dali siyang lumapit sa tabi nito. Maestro, ayos lang po ba kayo? Huwag po kayong mag-alala sa kanila. Wala silang iba kundi mga walang utang na loob na duwag. Nakalimutan na nila ang lahat ng ginawa ninyo para sa kanila, pero ako, hindi. Hinding-hindi ko kayo iiwan. Aalagaan ko po kayo kahit anong mangyari. Malungkot na tumingin si Elder Jiao kay Mary. Dinala kita sa bundok Tay, pero hindi kita kailanman opisyal na tinanggap bilang aking disipulo, ni hindi ko rin pinahintulutan na magsanay ka. Nagtatanim ka ba ng sama ng loob sa akin dahil doon? Umiling si Mary. Alam kong hindi malakas ang pundasyon ko sa paglinang. Hindi rin ako makakapagsanay ng maayos. Kung hindi dahil sa inyo, alipin pa rin ako sa kung saan. Iniligtas ninyo ang buhay ko. Hinding-hindi ako magagalit sa inyo. Ang masakit sa akin ay kung paano pinahihintulutan ng langit na mamatay ng masakit ang mga mabubuting tao. Ibinaba ni Elder Jiao ang kanyang ulo. Pakiramdam ko ay kakilakilabot. Sana tinanggap kita bilang aking disipulo. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Pero huli na. Malapit na akong mamatay. Tumulo ang luha sa mukha ni Mary habang yumuyuko sa harap nito. Maestro, pakiusap, tanggapin ninyo ako bilang inyong disipulo. Pangako, magsasaya ako ng higit pa sa iba. Papatayin ko ang lahat ng mga traidor na iyon. Kung hindi ninyo ako tatanggapin, mamamatay ako rito. Kasama ninyo. Mahinang natawa si Elder Jiao. Maaaring namamatay ako, pero hindi pa ako nawawalan ng pag-iisip. Kung opisyal kitang tatanggapin ngayon, peligro lamang ang ay dudulot mo sa iyong sarili. Nagmakaawa si Mary. Maestro, pakiusap, huwag po kayong gumalaw. Mas masasaktan lang kayo. Umuubo ng dugo si Elder Jiao at isang maliit na bote ang nahulog mula sa kanyang manggas. Ito ang huling bote ng elixir na mayroon ako. Kinuha nila ang lahat, pero ito ay maaari pa ring makatulong sa iyo. Wala na akong masyadong maya-alok. Mabilis na sumagot si Mary. Pakiusap,
Huwag po kayong mag-alala sa akin, maestro. Magpahinga lang po kayo. Hindi ako nagmamadaling maging disipulo ninyo. Ang kalusugan ninyo lang ang mahalaga. Biglang umubo ng marahas si Elder Jiao at ang bote ng elixir ay nadulas mula sa kanyang kamay. Sumigaw si Mary, Elder Jiao, ano ang nangyayari sa inyo? Nag-iisip siya, lumalabong ang paningin ko. Mary, tigilan mo ang pagsigaw. Napakalakas na ng boses mo ngayon. Siguro, ang katahimikan na ito, ang kapayapaan na ito ang pakiramdam ng kamatayan. Habang nilalasap niya ang kanyang huling hininga, ngumiti siya. Ang tanging pinagsisisihan ko ay hindi kita kailanman tinanggap bilang aking disipulo. At kasabay niyon, namatay si Elder Jiao, nakangiti pa rin. Sa sandaling iyon, lumabas ang isang system notification, isang tunay na ugnayan sa pagitan ng maestro at disipulo ang naitatag. Ang apprentice system ay matagumpay na nakakonekta sa host. Biglang nagising si Elder Jiao, buhay na buhay. Ano ang sistemang ito? Isang nagniningning na tableta ang lumitaw sa harap niya. Ito ang Infinite Gold Pill. Katumbas ito ng 10,000 Essence Pills. Napakalakas. Hindi lang ito nakakatulong sa iyo na mag-breakthrough, kaya rin itong pagalingin ang lahat ng internal injuries. Tumangala si Elder Jiao sa kalangitan. 20 taon na ako sa mundong ito. Sa wakas, nagising na ang isang sistema sa akin. Nagsimula siyang magbalik tanaw. 20 taon na ang nakalipas, naninirahan ako sa Earth. Isang aksidente sa sasakyan ang nagdala sa akin sa mundong ito. Akala ko ako ang pangunahing karakter. Ang background ko ay mahusay. Ang talento ko ay pambihira. Nakarating ako sa foundation building bago ako mag-10 taong gulang. Sumali ako sa sekta ng Hongmen. Ngunit sa susunod na 15 taon, nanatili ang aking cultivation. Naging katatawanan ako. Ngunit ngayon, binigyan ako ng langit ng pangalawang pagkakataon. At sa pagkakataong ito, hindi ko ito sasayangin. Nagtanong si Elder Jiao. Kung gayon, ito ang apprentice system. Pero ano ang kinalaman nito sa mga disipulo? Ipinaliwanag ng sistema, kung bibigyan mo ng anumang bagay ang iyong disipulo, kakayahan, kaalaman, cultivation, doblehin ng sistema ang iyong pagsisikap at gagantimpalaan ka ng naaayon. Habang lumalakas ang iyong disipulo sa ilalim ng iyong gabay, mas malaki ang iyong mga gantimpala. Nagtanong si Elder Jiao. Kung gayon, kung tuturuan ko ang aking disipulo ng mga kakayahan at ibabahagi ang aking kaalaman, magbibilang din ba iyon? Sumagot ang sistema, oo. Kung ang iyong disipulo ay lumakas dahil sa iyong gabay, makakatanggap ka ng hindi bababa sa doble ng gantimpala. Halimbawa, kung ililipat mo ang 200 araw na halaga ng cultivation sa iyong disipulo, makakakuha ka ng 400 araw bilang kapalit. Kung tuturuan mo sila ng isang teknik at maabot nila ang unang antas, agad mong maaabot ang rurok ng parehong teknik na iyon. Nag-isip sandali si Elder Jiao. Kung gayon, kung ibibigay ko sa aking disipulo ang Infinite Gold Pill, makakatanggap ba ako ng dobleng gantimpala? Sumagot ang sistema, hindi mo maaaring ilipat ang mga gantimpala na ibinigay ng sistema sa iba. Kung gagawin mo, wala kang matatanggap na kapalit. Ngumiti si Elder Jiao. Kaya pala, hindi ganoon. Kasimple. Kung tutusin, hindi ko lang basta-basta maibibigay ang mga gantimpala para sa madaling pakinabang. Sige. Iinom ko na lang ang Pildores at magle-level up. Pagkasubo ni Elder Jiao sa Infinite Gold Pill, nakamit niya ang Golden Core Realm. Sa labas, nakaupo pa rin si Mary at umiiyak. Maestro, pakiusap, gumising kayo. Wala akong pakialam sa pagiging disipulo ninyo o sa paghihiganti. Gusto ko lang nabuksan ninyo ang inyong mga mata. Biglang marahang ipinatong ni Elder Jiao ang kanyang kamay sa ulo nito. Simula ngayon, ikaw ang aking disipulo. At tandaan mo ang isang bagay, kung maghihiganti ka man, siguraduhin mong nakakatakot ito, sapat para manginig ang kaluluwa ng iyong kalaban. Nagbago ang tagpuan, kay Wuwang na nakarating sa ika-6 na tuktok ng sekta ng Hongmen. Lumapit siya kay Elder Wong at sinabi, pakiusap, tanggapin ninyo ako bilang inyong disipulo. Bilang kapalit, ibibigay ko sa inyo ang bawat lihim na natutunan ko mula kay Elder Xiao. Nagdala pa nga ako ng regalo. Kinuha ni Elder Wong ang balumbon at bamulong, talagang may mga talentadong disipulo si Elder Xiao. Nakakahiya, ang isa sa pinakadakilang henyo ng sekta ng Hongmen ay namatay ng napakapangit.
Pagkatapos ay idinagdag niya, kung gusto mong maging disipulo ko, kailangan mong kumpletuhin ang isang gawain. Heto, kunin mo ang panukat na ito ng pagpapatupad ng batas. Gamit ito, maaari mong kunin ang espiritual na ugat ng isang tao. Pumunta ka at kunin ang espiritual na ugat ni Elder Xiao. Gawin mo ito at tatanggapin kita bilang aking disipulo. Ngunit mag-ingat ka, kapag nadungisan ng dugo ang panukat, halos imposible na itong tanggalin ng walang espesyal na teknik. Tumanggaw si Huang nang may kumpiyansa. Huwag kang mag-alala, Elder Wong. Ano man ang mangyari, kukumpletuhin ko ang misyon na ito. Bigla, isang atake ang tumama kay Huang ng malakas, na nagdulot sa kanya ng malubhang pinsala. Ang panukat ng pagpapatupad ng batas ay aksidenteng tumusok sa kanyang sariling katawan, sumisigaw sa sakit. Sumigaw si Huang, hindi ito maaaring mangyari. Hindi pa nagsisimula ang aking paglalakbay sa paglinang, at mamamatay na ako rito. Biglang umungol si Elder Wong, sino ang naglakas loob na manghimasok? Sa kalangitan, lumitaw sina Elder Jiao at Mary. Tinitigan siya ni Elder Jiao at sinabing, Elder Wong, kung gusto mo ang aking espiritual na ugat, bakit hindi ka mismo ang pumunta? Wala ka bang lakas ng loob? Nervously na tumawa si Elder Wong. Elder Jiao, bakit ka nagagalit? Nagbibiro lang ako sa iyong disipulo. Sa kanyang isip, nagpapanik si Elder Wong. Dapat ay patay na siya, ngunit narito siya, buhay at mas malakas pa kaysa dati. Ang kanyang aura, talagang nakapasok na siya sa Golden Core Realm. Naningkit ang mga mata ni Elder Jiao. Sa tingin mo biro ito. Wala ako sa kondisyon para sa mga laro. Inaktibo niya ang kanyang Thousand Sword Technique, nagpakawala ng sunod-sunod na atake. Nagbago ang ekspresyon ni Elder Wong. Ang teknik na iyon, naaalala ko na ngayon. Sumali kami sa Hongmen set ng magkasama at nilikha ni Xiao ang teknik na ito noon. Nagdulot ito sa kanya ng malaking respeto at hindi mabilang na mapagkukunan ng paglinang, ngunit mas mabilis akong umusad at iniwan ko siya. Sinayang lang natin ang napakaraming mapagkukunan sa akala nating basura, bulong ni Elder Wong. Sinikap niyang manatiling kalmado. Hindi mo kailangang maging galit. Hindi mo rin ako kayang saktan. Nakarating na ako sa ikalawang antas ng Golden Core Realm. Kahit maglaban tayo, hindi mo ako matatalo. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, pinasabog ng Thousand Sword Technique ang kanyang panangga. Hindi makapaniwalang naisip ni Elder Wong, paano nangyari ito? Malamig na sinabi ni Elder Jiao, sa ganoong kainang kapangyarihan, naglakas loob kang hamanin ako. Hindi ka makakaalis dito ng buhay. Ngumiti ng mapait si Elder Wong. Tingnan natin. Halos hindi niya naiwasan ang isa pang suntok at naisip, anong klaseng kapangyarihan ito? Pakiramdam ko, umabot na siya sa ikatlong antas ng Golden Core Realm. Hindi ko siya kayang sabayan. Pagkatapos ay sinugitan ni Elder Jiao ang kanyang braso, at dumaloy ang dugo. Sumigaw si Elder Wong, hindi mo ako maaaring patayin. Kung gagawin mo, hahanapin ka ng sekta. Sumagot si Elder Jiao, ganoon ba? Tingnan natin kung ano ang gagawin ng sekta pagkatapos kong patayin ang isang traidor na tulad mo. Dahil napagtanto niyang hindi siya makakapantay, naisip ni Elder Wong. Walang takas dito. Kailangan kong gamitin ang aking alas. Inaktibo niya ang kanyang huling teknik at ipinatawag ang isang makapangyarihang kalasag ng spell upang harangan ang mga atake ni Elder Jiao. Naisip ni Elder Wong, ito ay isang mythical grade item, at 3 beses ko lang itong magagamit. Ang mas masahol pa, ito ang huling gamit. Plano kong ilaan iyon para protektahan ang sarili ko habang ako ay nagkakaroon ng tagumpay patungo sa Nansent Soul Realm, ngunit kinailangan kong gamitin ito ngayon. Sabi ni Elder Jiao, mukhang nakalikom ka ng malaking yaman sa mga nakaraang taon. Iyon ang magpapaliwanag sa mga makapangyarihang kayamanan na nasa iyo. Ngunit hayaan mong ipakita ko sa iyo ang ilan sa aking sariling mga teknik. Kasabay nito, nagpakawala siya ng isang malakas na atake. Sumigaw si Elder Wong, naglakas loob kang atakihin ako. Matatag na sumagot si Elder Jiao, bakit hindi? Mas malakas ako sa iyo. Napakasidhi ng puwersa ng atake ni Elder Jiao na nagbasag sa mythical grade artifact ni Elder Wong, na nagdulot ng malaking pagsabog na nag-crack sa lupa sa ilalim nila. Napunit ang mga damit ni Elder Wong, at nagmakaawa siya, pakiusap, huwag na kayong lumapit. Kahabagan ninyo ako.
Malamig na sinabi ni Elder Jiao, kaya pala, hindi ka rin tinulungan ng iyong mythical artifact sa huli. Pagkatapos ay nagsimula siyang magpaliwanag, sa mundong ito, ang mga mahiwagang gamit ay nahahati sa 5 antas, pantao, mitolohikal, panlupa, panlangit, at ang pinakamakapangyarihan, immortal, dakila. Sa bawat antas, mayroong 4 na baitang, mababa, gitna, mataas, at ganap. Sa isang ordinaryong sekta, kahit isang mitolohikal na antas ng gamit ay lubhang mahalaga. Minsan ito ang pinakadakilang kayamanan ng buong lugar. Hindi ko akalain na mayroon kang ganoon kahirap hanapin, Elder Wong. Ngunit anuman ang mangyari, dito nagtatapos ang iyong kwento. Sa mga salitang iyon, naghanda si Elder Jiao upang ibigay ang huling hampas. Ngunit sa sandaling iyon, isang boses ang sumigaw, Elder Xiao, pakiusap magpakita ka ng awa. Isang figure ang dumating sa tamang oras at pinrotektahan si Elder Wong mula sa nakamamatay na atake. Humingi si Elder Jiao, sino ang nang-ahas humadlang sa akin? Ito ay si Shangyi, ang pinuno ng sekta ng Hongmen. Sinabi niya, Elder Xiao, bakit ka galit na galit? Ipinagbabawal ang pakikipaglaban sa mga miyembro ng sekta. Kung ipagpapatuloy mo ito, ikaw ay patatalsikin sa sekta. Ibinaba ni Elder Jiao ang kanyang kamay at pinatay ang kanyang teknik. Si Elder Wong, na ngayon ay gumagapang, ay nagmakaawa, pinuno, sa wakas dumating ka. Pakiusap bigyan mo ako ng katarungan. Pinatay lang ng baliw na ito ang aking alagad at malapit na rin akong patayin. Ngumisi si Elder Wong sa kanyang isip. Ngayon na narito ang pinuno, hindi ako kayang galawin ni Jiao. Ngunit sa kanyang pagkagulat, sinampal siya ni Jinggi sa mukha at bumagsak. Panatilihin mo ang iyong kalokohan sa iyong sarili. Pagkatapos ay sinabi niya ng mahigpit, Elder Wong, sumama ka sa akin sa bulwagan ng paghuhukom. Magdedesisyon tayo kung sino ang karapat-dapat manatili at kung sino ang hindi. Nagmakaawa si Elder Wong, pakiusap patawarin niyo po ako. Ngunit humarap si Jinggi kay Xiao at ngumiti, maligayang bati, Xiao. Sa wakas ay nagkaroon ka na ng tagumpay. Talagang masaya akong makita kang pumasok sa Golden Core Realm. Bahagyang yumoko si Elder Jiao. Salamat, pinuno. Kung hindi ako nagkaroon ng tagumpay ngayon, sana ay napatay ako ng traidor na iyon at posibleng patatalsikin din sa sekta. Sinubukan pa rin ni Elder Wong na ipagtanggol ang kanyang sarili. Sinabi ko sa iyo na isang hindi pagkakaunawaan iyon. Hindi nga siya makatanggap ng biro. Tatanggapin ko ang anumang parusa na iyong desisyon. Ngunit pakiusap itigil mo ang pagsasabi ng mga bagay na hindi totoo, malamig na sagot ni Elder Jiao. Malamig na sagot ni Elder Jiao. Maswerte ka at dumating ang pinuno. Kung hindi, pinunit-punit na sana kita. Ang tanging dahilan kung bakit ka buhay pa ay dahil sa kanya. Pagkatapos ay tinitigan niya si Wu Wang at idinagdag, ngunit ang traidor na iyon, hindi siya magiging ganoon kaswerte. Binigyan ko siya ng lahat bilang isang guro, at pinagtaksilan niya ako. Dumating pa siya dito ngayon na may layuning patayin ako. Ang isang tulad niya ay hindi karapat-dapat maglinang. Dapat siyang patalsikan sa sekta. Ipinahayag niya, mula ngayon, hindi na pinahihintulutan si Wu Wang na pumasok sa loob ng sekta. Humarap si Shangyi kay Elder Xiao at sinabi, dahil siya ang iyong alagad, karapatan mong desisyunan ang kanyang kapalaran. Biglang lumapit si Miri at sinabi, Guro, hindi mo na kailangang dumihan ang iyong mga kamay. Ako na ang bahala sa basura na ito. Umungol si Wu Wang. Maaaring mahina ako, ngunit hindi ako ganoon kahabag-habag na hindi ko kayang patayin ang basura na tulad mo. Sumugod siya kay Mary, ngunit walang kahirap-hirap niyang nasala ang kanyang atake. Nagulat, sumigaw si Wu Wang, paano? Ito posible. Dapat ay wala kang silbi. Paano mo natutunan ang Thousand Sword Technique? Sinabi ng Elder Jiao na nanonood na siya ay basura. Ngunit nagbago ang lahat ilang araw na ang nakalipas, 3 araw bago nito, tinitingnan ni Elder Jiao ang mga stats ni Mary. Bulong niya sa gulat, mayroon siyang likas na sword body. Tanong ni Mary, Guro, ano ang ibig sabihin yan? Ngumiti si Elder Jiao, ibig sabihin ay may talento ka. Maaari kang matuto ng swordsmanship. Upang ipakita, ibinagsak niya ang isang napakalaking puno at sinabi, ito ang teknik na dapat mong masterin. Gamitin mo ito para talunin si Wu Wang.
Agad siyang nagsimulang magsanay sa Thousand Sword Technique. Salamat sa gabay ni Elder Jiao, mabilis niyang natutunan ang Thousand Sword Technique. Ibinibigay ng sistema kay Elder Xiao ang Heavenly Slaying Technique bilang reward, isang top-tier mythical level skill. Pinanood ni Elder Jiao at naisip, hindi siya basura. Siya ang tunay na kayamanan para sa akin. Bumalik sa kasalukuyan, tinapakan ni Miri ang dibdib ni Wuwang at sinabi, tinuruan ka ni Guro ng teknik na ito sa loob ng ilang araw, gayunpaman hindi mo ito na mamaster. Ikaw nga ang tunay na basura dito. Nagmamakaawa si Wuwang, pakiusap, huwag. Ngunit binaliwala ni Mary ang kanyang mga pakiusap at isinaksak ang panuntunan ng pagpapatupad ng batas direkta sa kanyang katawan, na sumire sa kanyang panloob na ugat. Humarap siya kay Elder Jiao at sinabing, Guro, sinira ko na ang kanyang spiritual root. Pakiusap patunayan niyo po, pinasiguro siya ni Elder Jiao. Huwag kang mag-alala, susuriin ko. Sumingit si Jinggi at sinabing, Elder Xiao, naparusahan mo na ang traidor. Dadalhin ko na si Elder Wong upang asikasuhin ang iba pang sitwasyon. Ngunit humakbang si Elder Xiao at nagtanong, sino ang nagsabi na maaari ka na lang umalis? Kumunat ang noo ni Xiangyi, ano ang pinagsasabi mo? Ipinangako mo sa akin na hindi mo kukunin ang kanyang buhay. Tumawa si Elder Jiao. Sinabi ko nga na ililigtas ko ang kanyang buhay, ngunit hindi ko sinabi na hahayaan ko siyang umalis ng libre. Kung gusto niyang umalis, kailangan niyang magbayad ng halaga. Noon, bumulalas ng tawa si Elder Wong at sinabing naiintindihan niya ang gustong ipahiwatig ni Elder Jiao. Na may mapait na ngiti, iniabot niya ang isang pouch at sinabing naglalaman iyon ng lahat ng kanyang kayamanan. Ayon sa kanya, dapat ay higit pa iyon sa sapat. Tinanggap ni Elder Jiao ang pouch at nagkomento na si Elder Wong ay isang matalinong tao. Pinasalamatan niya ito sa mapagbigay na regalo at sinabing pinahahalagahan niya ito. Pagkatapos ay humarap siya kay Mary at sinabi sa kanya na oras na upang umalis. Habang papalayo sila, pinuri ni Mary ang kanyang guro, sinabing kahanga-hanga ang paghawak niya sa mga bagay-bagay. Ganoon din ang sinabi ni Elder Jiao sa kanya, sinabing ganoon din ang ganda ng ginawa niya. Pagkatapos ay pinayuhan niya siyang magpahinga sa natitirang bahagi ng araw dahil magpapatuloy ang kanilang pagsasanay kinabukasan. Habang papaalis sila, lumingon si Elder Jiao at sinabihan si Elder Wong na mag-ingat, ngunit si Elder Wong ay kumukulo sa galit sa loob. Naisip niya sa sarili na si Elder Jiao ay maaaring tumawa ng gusto niya ngayon, ngunit hinding-hindi niya ito mapapatawad sa nangyari. Kinabukasan, nakita sa ikapitong rurok, nakita si Elder Jiao na sinusuri ang mga pag-aari ni Elder Wong. Napansin niya na habang disente ang koleksyon, karamihan sa mga elixir ay para sa Golden Core Realm cultivation. Gayunpaman, ang kalidad ng mga yamang ito ay average lamang. Pagkatapos ay nakatuklas siya ng ilang mid-grade na teknik at nagkomento na ang isa sa mga ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa pagbuo ng isang matibay na pangunahing pundasyon. Isinantabi ang isang espada at isang bote, sinabi niya na iyon ang pinakamahalagang gamit ni Elder Wong. Bagaman sa totoo lang, hindi naman ito partikular na kapaki-pakinabang sa kanya. Nagpasya siya na mas mabuti na ibigay ang mga ito sa akin. Iniisip sa kanyang sarili na pagdating sa tunay na kayamanan, laging ibinibigay ng sistema ang pinakamaganda. Nagpatuloy sa pag-iinspeksyon, nakita ni Elder Jiao ang isang malaking tumpok ng mga espesyal na bato. Bulong niya na para sa isang taong itinuturing na low-level na elder, si Elder Wong ay mayroong mahigit 100 espesyal na bato, isang bagay na posible lamang kung nagnanakaw siya sa iba, hindi niya sana naipon ang ganoong uri ng kayamanan kung hindi. Ngumisi si Elder Jiao at naisip, mukhang mayaman na ako ngayon. Siguro oras na para itigil ko ang pamumuhay sa kabong ito at magtayo ako ng sarili kong disenteng bahay. Noon, dumating si Mary at pinaalalahanan siya na ipinangako niya na sisimulan ang kanyang pagsasanay 2 oras mamaya. Tinanong niya kung maaari na siyang pumasok. Tinanggap siya ni Elder Jiao at sinabi sa kanya na umupo sa tabi niya. Pagkatapos ay nagsimula siyang magpaliwanag tungkol sa mga cultivation realm. Sinabi niya na ang una ay ang postnatal realm, na sinusundan ng innate realm, pagkatapos ay ang key refining realm, at pagkatapos ay ang golden core realm, na siyang kasalukuyan niyang antas. Higit pa roon ay ang nonsense soul realm, ang separation realm, at ang integration realm. Bukod sa kanila ay ang Mayana realm, at sa pinakataas,
ang Transcendence Realm. Ipinaliwanag niya na ang bawat isa sa mga realm na ito ay nahahati sa 10 antas. Sa postnatal realm, gumagamit ng enerhiya ang isang tao upang pagalingin ang kanilang mga daluyan ng dugo at kalamnan upang ang kanilang katawan ay maging angkop para sa cultivation. Ang innate at ki-refine ng realm ay kapansin-pansing nagpapataas ng pisikal na depensa sa pinakataas. Matapos maabot ang Transcendence Realm, maaaring makamit ng isang tao ang immortalidad, bagaman walang sino man ang nakamit nito. Ang mga tao ay nagsasalita lamang tungkol sa mga immortal bilang bahagi ng mga alamat. Pagkatapos ay sinabi ni Elder Jiao kay Mary na ituturo niya sa kanya ang primordial technique at hiniling sa kanya na pagtuunan ang kanyang isip. Ipinaalam niya rito na ililipat niya ang ilan sa kanyang sariling chi, energy, upang tulungan itong maglinang. Sa sandaling iyon, ipinaalam ng sistema kay Elder Jiao na opisyal nang nakarehistro si Mary bilang kanyang tunay na disipulo at nabigyan niya ito ng 15 energy points. Nagulat, nagtaka si Elder Jiao kung ano ang ibibigay ng sistema sa kanya bilang kapalit. Sumagot ang sistema na makakatanggap siya ng humigit kumulang 50 hanggang 60 energy points bilang kapalit. Naisip niya sa sarili na si Mary ay pambihirang may talento sa pag-aaral ng mga teknik at ang tanging humahadlang lamang sa kanya ay ang kakulangan niya sa kapangyarihan sa paglinang. Ngunit ngayon na maaari na niya itong bigyan ng kanyang chi, dapat ay magawa niyang pinuhin ang kanyang bone marrow ng maayos. Dahil dito, naglipat si Elder Jiao ng malaking halaga ng enerhiya kay Mary, inihahanda siya para sa susunod na yugto ng kanyang paglalakbay sa paglinang. Nang buksan ni Mary ang kanyang mga mata, umusad na siya sa ika-10 antas ng postnatal realm. Nagulat, humarap siya kay Elder Jiao at nagtanong kung bakit niya direktang inilipat ang kanyang chi sa kanya. Itinuro niya na ang pagbibigay ng chi sa iba ay maaaring lubhang magpahina sa sariling paglinang at maging magpababa pa ng realm. Guro, pakiusap huwag niyo na itong gawin muli. Kung may mangyari sa inyong realm, kayo ay magiging mas mahina kaysa dati. Ngunit kalmadong ngumiti si Elder Jiao at pinasiguro sa kanya na huwag mag-alala. Walang mangyayari sa iyong guro. Kasabay nito, ipinaalam ng sistema kay Elder Jiao. Naglipat ka ng halaga ng cultivation na katumbas ng 100 araw sa iyong disipulo. Bilang gantimpala, makakatanggap ka ng 5 beses na kapalit, 500 araw ng cultivation. Hindi napigilan ni Elder Jiao ang ngumisi, ngayon, mas gusto ko yan. Pagkatapos ay ibinigay niya kay Mary ang bag ni Elder Wong at sinabing may init, hindi man ito gaanong mahalaga sa akin, ngunit ang mga gamit na ito ay malaking tulong sa iyo. Isaalang-alang mo ito bilang aking regalo sa iyo sa pagiging aking tunay na disipulo. Masayang-masaya si Mary na tumingin sa kanya at sinabing, Guro, lahat ba ito ay para talaga sa akin? Nagulat ang sistema. Iginawad mo sa iyong disipulo ang 1/3 grade yuan pill at 10 second grade pills. Bilang kapalit, makakatanggap ka ng 4th grade yuan pill bilang gantimpala. Malalim na naantig ang hitsura ni Mary. Salamat, Guro, iniligtas mo ang aking buhay. Kung mayroon man kayong gustong ipagawa sa akin sa hinaharap, sabihin lang ninyo. Nangangako ang disipulo na ito na hinding-hindi kayo bibiguin. Idinagdag naman ng sistema, binigyan mo ang iyong disipulo ng 17 martial technique. Bilang kapalit, gagantimpalaan ka ng 20 beses. Ang iyong gantimpala ay ang Thusandum Sword Art, isang teknik na may heavenly grade, supreme rank. Sabi ni Elder Xiao, hindi mo kailangang maging masyadong emosyonal. Kung ano ang akin ay sa iyo. Ngayon, lumabas ka at simulan ang pagsasanay sa mga teknik na iyon. Kapag nagsimula ka ng matuto, bumalik ka sa akin at bibigyan kita ng mas maraming chi. Nagulat si Mary. Guro, bibigyan niyo po ako ng mas maraming chi. Iniulat naman ng sistema, iginawad mo sa iyong disipulo ang 5 elemental seal, isang sandata na may earth grade, intermediate rank. Bilang kapalit, matatanggap mo ang Wandering Gentle Sword, isang sandata na may earth grade, supreme rank. Nag-aalala pa rin, sabi ni Mary, Guro, napakarami na po ninyong ibinibigay sa akin. Siguradong makakaapekto ito sa inyong katawan. Hindi po ito ligtas para sa inyo. Ngumiti lang si Elder Jiao. Sinabi ko sa iyo na ayos lang ako. Kung hindi ka pa rin naniniwala sa akin, manood ka. Uupo ako dito at maglilinang ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 araw.
Pagkatapos nyon, sigurado akong magtatagumpay ako at mararating ko ang ikalimang yugto ng Golden Core Realm. Matatag na sumagot si Mary. Kung gayon, mananatili ako at paprotektahan kayo habang naglilinang kayo. Hindi ko hahayaan ang sino man na guluhin kayo. Maingat na iginalaw ni Elder Jiao ang kanyang kamay upang paalisan siya. Hindi na kailangang mag-alala ng husto. Humayo ka na at ituon mo ang iyong sariling pagsasanay. Tumanggaw si Mary. Sige po, guro, hindi na po kita guguluhin muli. Pagkatapos nyon, umalis siya sa silid. Nang umalis na siya, umupo si Elder Jiao at sinabing, ngayon, tingnan natin ang lahat ng gantimpala na natanggap ko. Inabot niya ang kanyang imbakan at kinuha ang isang 4th grade yuan pill. Tiningnan niya ito ng may pagkamangha, sinabi niya, narinig ko na ang tungkol sa pill na ito, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakikita ko ang isa ng personal. Upang pinuhin ang isang tulad nito, kailangan mo ng isang tao na nasa Nansen Soul Realm, at least. Ang sino mang mas mababa sa realm na iyon ay hindi ito kayang pinuhin, at ang mga materyales na kailangan ay lubhang bihira.